Pagkarating ni Wan Feng ay agad nitong tinanong si Commander Aizu kung nasaan na raw ang sinasabi nitong bayani na tumalo sa napakaraming flame-spined turtle. Agad na natuon ang atensyon ni Commander-in-Chief Wan Feng sa nadatnan niyang binata. Napapaisip siya kung posible ba raw kaya na ito ang bayani na tinutukoy ni Commander Aizu. Pero agad na nag-iba ang kanyang pananaw sa ating bida noong maramdaman na niya ang aura nito. Kahit nga raw isa lang novice war god ang ating bida ay nagtataglay naman ito ng napakalakas na sword aura na maging ang kagaya niyang isang intermediate war god ay nakakaramdam rin ng pagkakilabot. Pagkalapit ni Commander-in-Chief Wan Feng ay agad nitong tinanong si Commander Aizu kung ang binata ba raw nakaharap niya ngayon ang tumalo at ang dahilan ng pag-atras ng mga halimaw. Hindi pa man nakakasagot si Aizu ay binati na agad ni Wan Feng ang ating bida, nagtanong din ito kung ano nga raw ang kailangan nito sa kanya. Pinaliwanag ni Commander Aizu na si Zofan nga raw ang tumalo sa napakaraming flame-spined turtles. Pero ang isang araw nitong kasamahan ang gustong kumausap kay Commander-in-Chief Wan Feng. Nagtanong si Commander-in-Chief Wan Feng kung sino raw ang kasamahan na tinutukoy nito. Lumapit si Mu Shanjuo at sinabi kay Commander-in-Chief Wan Feng na siya raw ang gustong kumausap dito. Bago pa man makapagsalita si Commander-in-Chief Wan Feng ay inunahan na ito ng pagsasalita ni Mu Shanjuo, sinabi niya kay Wan Feng na siya nga raw si Niu Yu. Inaya ni Mu Shanjuo si Commander-in-Chief Wan Feng na lumayo raw muna sila ng saglit dahil mayroon nga raw silang pag-uusapan. Nagtaka si Commander Aizu kung bakit nga raw ganoon na lang ang ipinapakitang pagrespeto ni Commander-in-Chief Wan Feng. Nagtataka rin si Zofan kung ano nga raw kaya ang totoong pagkatao ni Brother Niu Yu. Pinaliwanag ni Mu Shanjuo ang mga nangyari at ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Sinabi niya rin kay Commander-in-Chief Wan Feng na ngayon pa nga lang daw ay nagpapasalamat na siya. Ngayon nga raw ay isa na lang siyang mahinang matanda kaya hindi na siya sigurado kung tutulungan ba raw siya ni Wan Feng. Sumagot naman ang kinakabahan na si Wan Feng at sinabi kay Mu Shanjuo na huwag nga raw itong magsalita ng ganoon, kung hindi nga raw siya nito tinulungan noon, malamang ay matagal na siyang patay. Sinabi rin ni Commander-in-Chief Wan Feng na ang hinihingi lang naman daw na request ni Old Master Mu ay ang protektahan niya ang Jinhai City at pigilan ang Fan family na makakilos para samantalahin ang nangyayaring kaguluhan. Bilang isang araw Commander-in-Chief ay yun talaga ang mga tungkulin na dapat niyang gampanan. Natuwa si Mu Shanjuo at sinabi kay Commander-in-Chief Wan Feng na hindi nga raw siya nagkamali na tinulungan niya ito noon. Nagtanong naman si Commander-in-Chief Wan Feng kay Old Master Mu kung talaga nga bang aalis ito para wasakin ang Inferno Gate na nasa labas ng kanilang lungsod. Sinabi rin ni Commander-in-Chief Wan Feng na mapanganib nga raw ang gagawin na ito ni Mu Shanjuo. Kapag may nangyari nga raw ditong masama ay mas lalong magiging malala ang sitwasyon ng Mu family at ng buong Jinhai City. Sumagot naman si Mu Shanjuo na napakalaki na nga raw ng pagbabago sa lakas niya ngayon. Ano pa nga raw ang magagawa niya kung mananatili lang siya sa loob ng lungsod? Imbis nga raw manatili siya doon ay susubukan na lang niya na pumunta sa sumulpot na Inferno Gate. Baka nga raw makahanap siya doon ng lunas sa fire poison na nagpapahina sa kanyang katawan. Nag-alala si Commander-in-Chief Wan Feng dahil tatlo nga lang daw ang mga ito na magpupunta sa Inferno Gate. Nagtanong si Mu Shanjuo kung ano naman daw ang problema kung tatlo lang sila. Nagtanong siya kay Commander-in-Chief Wan Feng kung sa tingin ba raw nito ay mahihina ang dalawa niyang kasamahan. Nagpaliwanag naman si Commander-in-Chief Wan Feng na hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin. Nag-aalala nga lang daw siya dahil ang mga lugar na gaya ng Inferno Gate ay talagang napakapanganib. Pinaalala ni Commander-in-Chief Wan Feng na halos 100 War God level powerhouses nga raw ang nagbuwis noon ng buhay para lang mawasak ang Monster Gate na sumulpot sa Donghai City. Napakahirap nga raw ng binabalak na gawin ni na Old Master Mu dahil tatatlo lamang ang mga ito. Sinabihan ni Mu Shanjuo si Wan Feng nang huwag nga raw itong mag-alala, hindi nga raw siya mamamatay ng ganoong kadali. Sinabi rin ni Mu Shanjuo na pakiramdam niya nga raw ay magagawa niyang makabalik ng buhay basta kasama niya ang binatang si Zofan. Pagkatapos makipag-usap ni Mu Shanjuo kay Wan Feng ay tinawag na nito sina Zofan at sinabi na maaari na raw silang umalis. Sumagot naman ang ating bida at sinabi kay Brother Niu Yu na kanina pa nga raw silang nakahanda ni Brother Chi Fei. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo at agad na silang lumipad para umalis.
Sinabihan ni Commander-in-Chief Wan Feng ang papaalis na si Old Master Mu na dapat nga raw itong bumalik ng buhay. Habang papalabas ng protective shield ay nagtanong ang ating bida kung ito na ba raw talaga ang labas na bahagi ng Jinhai City. Nagtataka siya kung bakit nga raw ganoon na ang itsura nito ngayon. Halos wasak o nasusunog na ang buong lugar at napakaraming bangkay ng mga namatay na tao ang nagkalat sa daan. Sinabi ni Niu Yu na kapag hindi nga raw nila nawasak ang Inferno Gate ay magiging ganoon din ang kahahantungan ng buong Jinhai City. Sa laki ng Inferno Gate ay agad nilang nakita kung nasaan ang posisyon nito. Sinabi ni Niu Yu na kahit nga raw natatanaw na nila ito ay tiyak na mahihirapan sila bago pa sila makapunta doon. Ang daming araw ng mga nakikita niyang halimaw ay sapat na para pahirapan ng husto ang buong military department ng kanilang Jinhai City. Lumapit si Niu Yu at sinabi na sa tulong nga raw ng kakaibang skill ng ating bida ay posible nilang malampasan ang ganoong karaming halimaw. Malaki rin daw ang posibilidad na wala silang maging problema hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Sinabihan ng ating bida ang Wasp King na oras ng araw para ito naman ang magtrabaho. Sumagot naman ang Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zofan na siya na nga raw ang bahala. Agad na ini-activate ng Wasp King ang kanyang Ghost-Faced Covering skill para gawing invisible ang tatlo at itago ang presensya ng mga ito. Noong tapos na ang paghahanda ay doon na ulit sila nagpatuloy ng paglalakbay. Dumaan sila sa gitna ng napakaraming lumilipad na halimaw. Mabilis silang nakalampas dahil wala ni kahit isa sa mga nadaanan nilang halimaw ang nakapansin sa kanilang presensya. Kahit ito na ang pangalawang beses na nagamit ni Niu Yu ang Ghost-Faced Covering ay hindi pa rin ito mapigilan ang kanyang sarili na hindi humanga sa skill na ito. Sinabi ni Chi Fei na madali nga raw silang makakarating sa Inferno Gate gamit ang ganoong kahusay na skill. Naisip ng ating bida na habang napapalapit nga raw sila sa Inferno Gate ay nararamdaman niya na parang may nanunood na sa kanila. Bakit nga raw pakiramdam niya ay parang may nakadetect na ng ginagawa nilang paggalaw. Nagpatuloy pa rin sila ng paglalakbay at maingat na iniwasan ang mga nakakasalubong nilang halimaw. Pero bigla na lang nabahala si Zofan noong mapagtanto nito na tama nga ang kanyang hinala na may nakadiskubre na sa kanilang paggalaw. Agad niyang sinabihan sina Chi Fei at Niu Yu na umiwas daw ang mga ito sa pag-atake na magmumula sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at nakaiwas agad ang tatlo bago pa man sila tamaan ng pag-atake ng isang higanteng halimaw. Galit na galit ang halimaw na ito sa grupo ng ating bida dahil ang mga ito nga raw ang pumatay sa marami niyang kalahi. Bilang pinuno nga raw ng mga flame spine turtles, kanina pa nga raw siyang naghihintay para magantihan ang mga ito. Nangamba si Zofan sa pagpapakita ng isang napakalaking halimaw, hindi niya inasahan na makakaharap nila doon ang leader ng mga higanteng pagong na kanilang nakalaban. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Sa pagkawala ng gamit nilang Ghost-Faced Covering ay napunta na rin sa kanila ang atensyon ng napakaraming novice Monster King na tinatawag na Inferno Fiery Wasp. Agad na dumistansya ang ating bida para lumayo sa umatake sa kanilang halimaw. Ang halimaw na makakaharap ngayon ni Zofan ay higit na mas malaki kumpara sa mga halimaw na nakalaban niya noon. Nagsalita ang Flame Spine Turtles leader at sinabihan ang grupo ng ating bida na kanina pa nga raw niyang hinihintay ang mga walang hiyang ito. Sinabi ni Zofan sa kanyang mga kasamahan na napakatusaw nga raw pala ng nasa harapan nilang halimaw, nagawa nga raw nitong gumawa ng plano para i-ambush sila doon. Sinabihan ng ating bida sina Chi Fei at Niu Yu na subukan daw ng mga itong humanap ng kanilang madadaanan, siya na nga raw muna ang bahala sa leader ng mga Flame Spine Turtle. Inihanda ng dalawa ang kani-kanilang mga sandata dahil alam nila na hindi rin magiging madali ang kanilang gagawin lalo na't natunto na sila ngayon ng napakaraming halimaw. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zofan na bukod nga raw sa Flame Spine Turtles leader ay tiyak na pahihirapan din sila ng mga Inferno Fiery Wasp. Bukod nga raw sa nakakalason ng mga stingers ng mga ito, ay nagagawa rin ng mga itong maglabas ng mga gas na kumakapit sa katawan ng kanilang mga kalaban para madali nila ang mga itong masundan. Mahihirapan nga raw silang takasan ang mga ito lalo na kapag naapektuhan pa sila ng fire poison. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw ang mga ito sa stinger ng mga Inferno Fiery Wasps dahil lubha nga raw itong nakakalason. Sinabi niya rin sa mga ito kung ano ang epekto ng gas na nilalabas ng mga halimaw.
Sumagot naman si Chi Fei at sinabi sa ating bida nang huwag daw itong mag-alala. Kahit nga raw mababangis ang mga Inferno Fiery Wasps ay may sapat naman daw silang lakas ni Niu Yu para talunin ang mga ito. Pagkasagot ni Chi Fei ay naisip nito na kahit nga raw napakabata pa lang ni Zhou Fan ay napakadami na nitong alam tungkol sa mga katangian ng iba't ibang klase ng halimaw. Ginamit ni Niu Yu ang S-rank special skill nito na tinatawag na Split and Wave para pansamantalang pahintuin ang paggalaw ng mga Inferno Fiery Wasp. Agad namang inatake ni Chi Fei ang lahat ng mga humintong halimaw gamit ang kanyang S-rank special skill na tinatawag na Spirit Butterfly Dance. Sa kombinasyon ng mga pag-atake ng dalawa ay agad nilang napatay ang napakaraming halimaw. Humanga ang ating bida at naisip na talagang ang napakalakas ni na Brother Niu Yu at Brother Chi Fei. Kahit nga raw ngayon pa lang sila naging magkakampi ay parang matagal na silang nakikipaglaban ng magkasama. Itinuon na ni Zhou Fan ang atensyon nito sa higanteng halimaw. Sinabi niya sa Flame Spine Turtles leader na oras ng araw para harapin niya ang pagong na ito. Nag-umpisa na ring gumawa ng hakbang ang Flamed Spine Turtles leader. Habang humihiyaw ng napakalakas ang halimaw ay sinabi ng ating bida na mukhang aatake ng araw ito. Nagtaka si Zhou Fan noong bigla na lang nagkaroon ng paggalaw ang pwesto na kanyang kinatatayuan. Nagawa niya namang makaiwas sa tamang oras, doon na rin niya napagtanto na ito ang buntot ng kalaban niyang halimaw. Naisip ng ating bida na mas tuso pangaraw pala ang Flame Spine Turtles leader kumpara sa kanyang inaasahan. Sinadya raw talaga nitong itago ang buntot nito sa ilalim ng lupa para magkaroon nito ng tsansa na atakihin siya ng palihim. Habang umiiwas ay naisip rin ni Zhou Fan na napakapanganib nga raw ng buntot na ito, kapag tinamaan nga raw siya nito ay tiyak na malaki ang makukuha niyang pinsala. Naisip na lang ng ating bida na kailangan nga raw niyang unahin na alisin ang buntot ng kalaban niyang halimaw. Agad na inatake ni Zhou Fan ang buntot ng Flame Spine Turtles leader gamit ang isa sa kanyang mga sword skill. Nagulat na lang siya dahil hindi man lang daw nasugatan ang buntot ng halimaw kahit na naging matagumpay naman ang ginawa niyang pag-atake. Nagsalita ang Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zhou Fan na ang buntot nga raw ng mga Flame Spine Turtle ay ang pinakamatigas na parte ng katawan ng mga ito. Sinabi ng ating bida na inasahan na raw niya na hindi niya ganoong kadali mapuputol ang buntot ng halimaw, pero ang hindi niya lang daw inasahan ay hindi man lang ito nagkakaroon ng anumang pinsala matapos niya itong maatake. Habang umiiwas ay ini-activate naman ni Zhou Fan ang kanyang sense skill, kailangan nga raw niyang mahanap ang kahinaan ng halimaw na ito para magawa na niya itong masugatan. Nagsalita ang Flame Spine Turtles leader at sinabihan ng ating bida na napakalaki nga raw ng kumpiyansa nito noong pinapatay nito ang kanyang mga kalahi. Bakit nga raw hindi siya nito magawang harapin ngayon, para na nga lang daw itong isang daga na puro pagtakbo at pag-iwas na lang ang alam. Hindi naman iniintindi ni Zhou Fan ang pangmamaliit sa kanya ng Flame Spine Turtles leader. Mas nagpo-focus siya sa paghahanap kung saang parte ba ang kahinaan ng kinakalaban niyang halimaw. Sinabihan ng Flame Spine Turtles leader ang ating bida na ngayon nga raw ay para naman itong isang kuneho na puro pagtalo na lang ang ginagawa, hindi ba raw ito nag-aalala sa nangyayari sa dalawa nitong kasamahan. Agad namang tumingin si Zhou Fan sa direksyon ni na Chi Fei at Niu Yu matapos niyang marinig ang sinabi ng halimaw. Nakita ng ating bida na napakarami ng Inferno Fiery Wasps ang natatalo at napapatay ng mga ito. Pero napansin niya na parang may kakaibang nangyayari sa katawan ng matandang si Niu Yu. Nag-alala si Zhou Fan dahil nakakapaglabas pa raw pala ang mga bangkay ng Inferno Fiery Wasps ng mga poison fire gases kahit napatay na ang mga ito. Nagsalita muli ang Flame Spine Turtles leader at sinabihan ng ating bida na ipagpatuloy nga lang daw nito ang kanyang pagtakbo. Panuorin na nga lang daw nito kung paano niya patayin ang mga kasamahan nito para gawin niyang pagkain. Sumagot si Zhou Fan at sinabi sa halimaw na kung gusto nga raw siya nitong kalabanin ng harapan ay pagbibigyan niya raw ang kagustuhan nito. Umatake na ang Flame Spine Turtles leader, hindi nga raw siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang ating bida at ang mga kasamahan nito. Nakaramdam ng tuwa ang halimaw noong makita niya na tumama ang kanyang pag-atake. Pero agad niya rin namang napagtanto na hindi totoong tao ang kanyang tinamaan kundi ay isa lang itong after image. Sinabi ni Zhou Fan na hindi nga lang daw ang halimaw na ito ang may kakayahan para gumawa ng palihim na pag-atake. Agad niyang ini-activate ang kanyang Splendid Flaming Sword noong nasa likuran na siya ng halimaw.
Nabahala ang Flame-Spined Turtles leader noong mapansin nito ang pag-atake na gagawin ng ating bida. Bago pa man makaiwas ang halimaw ay doon na isinagawa ni Zofan ang pag-atake. Napasigaw ng napakalakas ang halimaw matapos tamaan ang isa sa mga parte ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay bigla na lang bumagsak sa lupa ang naputol nitong buntot. Nakaramdam ng tuwa ang ating bida dahil sa wakas nga raw ay nagawa na niyang mapinsala ang kinakaharap niyang halimaw. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin ng halimaw ang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang katawan. Nagsalita si Zofan at sinabi sa halimaw na ibabalik niya nga raw ang mga sinabi nito kanina. Siya nga raw ang hindi titigil hanggat hindi niya napapatay ang halimaw na ito. Natuwa si Chi Fei noong makita nito ang pinsala na dinulot ng ating bida sa kinakalaban nito na isang Pick Novice Monster King, talaga nga raw nakakahanga ang binatang ito. Natuwa rin si Niu Yu dahil talagang napakalakas nga raw ni Zofan. Inakala na nga raw niya kanina ay wala na silang pag-asang manalo. Nabahala si Niu Yu noong may bigla itong naramdaman, agad nitong sinabihan ng ating bida na mag-ingat daw ito dahil may kakaibang araw sa kinakalaban nitong halimaw. Habang gamit ang kanyang sense skill ay naisip ni Zofan na kakaibang araw ang nangyayaring ito, naputulan na nga raw niya ng buntot ang halimaw pero bakit nga raw mas lumalakas pa ngayon ang aura nito? Mas tumindi pa ang galit na nararamdaman ng Flame-Spined Turtles leader sa ating bida, gustong-gusto na niyang makaganti at mapatay ang taong ito. Bigla na lang namula ang likuran ng Flame-Spined Turtles leader nung i-activate na nito ang kanyang second form. Nagulat si Zofan sa ginagawa ng Flame-Spined Turtles leader, hindi niya nga raw inasahan na may pangalawa pa palang anyo ang halimaw na ito. Wala naman masyadong nag-iba sa itsura ng Flame-Spined Turtles leader pero naging mas mabilis na ito at nagagawa na rin itong paikutin ang matutulis nitong spine shell na siyang gumagawa ngayon ng isang napakalaking buhawi. Habang tumatagal ay mas lumalaki pa ang nagliliyab na buhawi na ginagawa ng halimaw. Maging ang mga Inferno Fiery Wasp ay naapektuhan na rin sa skill na ini-activate ng Flame-Spined Turtles leader. Naisip ng ating bida na magagamit niya nga raw ang mga Inferno Fiery Wasps para maging kanyang stat points. Kailangan niya nga raw ang mga halimaw na ito para magkaroon siya ng sapat na kapangyarihan na pangtalo sa Flame-Spined Turtles leader. Agad na pinagpapatay ni Zofan ang lahat ng makita niyang Inferno Fiery Wasps, madali niya lang ang mga itong napapatay dahil sa naaapektuhan pa rin ang mga ito ng kapangyarihan na ini-activate ng Flame-Spined Turtles leader. Sunod-sunod na notification ang natanggap ng ating bida tungkol sa pagkakakuha niya ng isang stat point sa tuwing makakapatay siya ng isang Inferno Fiery Wasp. Mas tumindi pa ng tumindi ang buhawi na ginagawa ng Flame-Spined Turtles leader kaya sinabihan na ni Zofan ang dalawa niyang kasamahan na kailangan na raw nilang lumayo at baka mahagip pa sila nito. Habang pinapanood ang napakalaking buhawi ay sinabi ni Niu Yu na isang araw talagang Pick Novice Monster King ang halimaw na ito. Nagagawa nga raw nitong makapaglabas ng mapinsalang kapangyarihan na maaaring ihalintulad sa kapangyarihan ng isang Intermediate Monster King. Sinabi naman ni Chi Fei na hindi na nga raw ito nakakapagtaka lalo na't ito ang pinaka-leader ng mga Flame-Spined Turtles. Umatake si Chi Fei at sinabi na susubukan niya nga raw kung tatalab ba ang kanyang pag-atake. Nagulat na lang siya nung hindi man lang ito lumusot sa buhawi na binuo ng halimaw. Nabahala silang lahat noong sila naman ang atakihin ng Flame-Spined Turtles leader. Agad na ginamit ni Niu Yu ang shield skill nito para dumepensa sa pag-atake na ginawa ng halimaw. Sinabi ni Niu Yu na dahil nga raw hindi nila ito maatake ng harapan, hayaan na nga lang daw nila na sila ang habulin nito hanggang sa maubusan na ito ng kapangyarihan. Kapag huminto na nga raw ito sa paghabol sa kanila ay sila naman ang aatake para patayin ito. Agad na sumang-ayon sina Zofan at Chi Fei sa plano na iminungkahi ni Niu Yu. Pero hindi nangyari ang kanilang inasahan dahil hindi sila hinabol ng Flame-Spined Turtles leader. Nangamba ang ating bida noong makita nito ang direksyon kung saan patungo ang halimaw. Doon na nila napagtanto ang binabalak na gawin ng Flame-Spined Turtles leader, balak nga raw nitong gamitin ang ini-activate nitong kapangyarihan para wasakin na ng tuluyan ang depensa ng lungsod. Sinabi ng nangangambang si Niu Yu na kapag tumama nga raw ang ganito kalakas at kalaking buhawi sa Jinhai City ay tiyak na mawawasak ang buong lungsod sa loob lang ng kaunting oras, hindi nga raw nila maaaring hayaan na mangyari ito. Agad na humabol ang tatlo sa direksyon kung saan patungo ang Flame-Spined Turtles leader, wala na nga raw silang ibang pagpipilian kundi ang harapin na lang ang higanteng halimaw.
Naisip ng Flame-Spined Turtles leader na tingin nga raw yata ng mga taong ito ay makikipaglaro siya sa kanila ng taguan at habulan. Tingnan na nga lang daw niya kung magawa siyang pigilan ng mga hangal na ito.